At dahil sa malaking problema na ito, sigurado umunong mahihirapan ang China kapag nagdeklara ito ng giyera, lalong-lalo na kung makakaharap nito ang malakas at matibay na US military sa Pasipiko. Pero talaga, no? Laman ng balita yan na hindi talaga maayos yung kanilang bureaukrasiya, mga utol. Siyempre malamang may mga pagtatalo na gaganap sa loob ng kanilang gobyerno. Yung mga matataas na opisyal sa pamumuno ni Xi Jinping. Siyempre may mga kumokontra sa kanya dyan. Kaya yun yung dahilan ng pagiging mahina nila. Dahil hindi lahat sila sang-ayon. Siguro dahil siyempre ayaw nung iba na magkaroon ng digmaan o ayaw nung iba yung mga ideolohiya ni Xi Jinping. Yun yung mga dahilan, di ba mga utol? Tuloy na muna natin. Pero lahat kasi to naka-block. Kumbaga, kung ano man nangyayari sa loob ng kanilang gobyerno ng China, wala naman silang nilalabas sa media. Biglaan na lang sila nagpapalit o nagtatanggal ng mga opisyal. Okay, tuloy muna natin to. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Totoo nga ba ito, mga utol, na may matinding kaguluhan sa China? Libu-libong katao nagprotesta dahil sa kahirapan at korupsyon ng CCP. Yan ang ating aalamin mula kay PHTV. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video game na. Massive protest, no? Iniulat na mahihirapan umano ang China na pantayan ang lakas ng US military dahil sa matinding korupsyon at sinabi ng ilang mga eksperto na isa umano ito sa mga kahinaan ng komunistang bansa. Tama. Ang katiwalian sa PLA ay naging paksa ng malaking atensyon sa Chinese at international media sa loob ng ilang taon. Ang PLA, tulad ng iba pang ahensya ng gobyerno ng China, ay kasalukuyan nakikibahagi sa isang mahalagang laban upang maalis o kahit man lang mabawasan ang korupsyon sa nasabing serbisyo. Sinabi ng mga eksperto ng graft and corruption ay sumisira umano sa disiplina at moral ng mga sundalo ng komunistang bansa at dapat umano itong tapusin para sa ikabubuti ng People's Liberation Army. Actually, hindi lang naman yan problema ng China. Diba, Ngunit mula sa mga available na ebidensya, ang karamihan sa katiwalian sa People's Liberation Army ay matatagpuan sa loob mismo ng political officer system na kadalasang kinasasangkutan ng promosyon at mga humahawak ng opisyal na pondo sa pagbili ng mga supplies at equipment. At dahil sa malaking problema na ito, sigurado umunong mahihirapan ang China kapag nagdeklara ito ng giyera, lalong-lalo na kung makakaharap nito ang malakas at matibay na US military sa Pasipiko. Pero talaga, no? Laman ng balita yan na hindi talaga maayos yung kanilang bureaukrasiya, mga utol. Siyempre malamang may mga pagtatalo na gaganap sa loob ng kanilang gobyerno. Yung mga matataas na opisyal sa pamumuno ni Xi Jinping. Siyempre may mga kumokontra sa kanya dyan. Kaya yun yung dahilan ng pagiging mahina nila. Dahil hindi lahat sila sang-ayon. Siguro dahil siyempre ayaw nung iba na magkaroon ng digmaan o ayaw nung iba yung mga ideolohiya ni Xi Jinping. Yun yung mga dahilan, di ba mga utol? Tuloy na muna natin. Pero lahat kasi to naka-block. Kumbaga, kung ano man nangyayari sa loob ng kanilang gobyerno ng China, wala naman silang nilalabas sa media. Biglaan na lang sila nagpapalit o nagtatanggal ng mga opisyal. Okay, tuloy muna natin to. Iniulat ito kasunod ng paggamit ng Chinese Coast Guard ng water cannon laban sa isang Philippine supply ship na patungo sana sa Ayungin Shoal. At dahil dito, sinabi ng tagapagsalita ng NTF West Philippine Sea na si Jonathan Malaya na ang Pilipinas ay hindi interesado sa isang joint military drill sa China. Tama. Sinabi niya na wala umanong visiting forces agreement o walang anumang similar arrangement ang Pilipinas sa China, kaya't ibig sabihin na hindi pwedeng basta-basta na lang pumunta ang mga Chinese troops dito sa bansa. Mas mabuti yun, no?
Idinagdag niya ng unang bagay na dapat gawin ng China at Pilipinas ay dapat magkaroon ang dalawang bansa ng legal na basihan, isang kasunduan tungkol sa pagkakaroon ng joint military exercise bago sila magsagawa ng anumang aktibidad. Pero sa totoo lang, mahirap na sa panahon ngayon, no? Ilang beses na nag-uusap pati yung mga ating mga top officials, hindi naman tumutupad tong China, so para napakahirap pang hawakan ng kanilang mga sinasabi dahil baliktad naman ito sa kanilang ginagawa. 'Di ba? Kaya ako bilang Pinoy ayoko na magtiwala sa mga sinasabi ng gobyerno nila kasi laging kabaliktaran na lagi tayong pinalalabas na mali. Hindi lamang tayo, yung iba pang mga bansa na kontra sa kanilang mga ginagawa. Parang lagi silang tama, 'di ba mga utol? So mahirap makipagkasundo sa mga taong ganon. Kahit sa tunay na buhay lamang, 'di ba? Tuloy na natin. Noong nakaraang buwan, sinabi ng hepe ng Armed Forces of the Philippines na si General Romeo Brawner Jr. sa media na nag-alok umano ang China na magsagawa ng joint military exercise sa Manila. Totoo yan, mga utol. Pero tinanggihan yata natin yan. Sinabi naman ng tagapagsalita ng AFP na si Colonel Medel Aguilar na nakita niya ang video tungkol sa naging panayam ni Brawner at iginit niya na ang pinag-usapan ng AFP chief at ni Chinese Ambassador Huang Xilian ay informal. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na sinabi umano ng isang mataas na opisyal ng US military na tiwala siyang hindi masisindak o matatakot ang Armed Forces of the Philippines laban sa People's Liberation Army sa West Philippine Sea. Hindi nga ba masisindak? Alam ko, palagay ko bilang Pinoy, hindi talaga masisindak tayo kung sa totoo lamang itong mga armed forces natin, ang Philippine Navy natin, ang Philippine Coast Guard natin, kung ito'y may mandatong pumalag, papalag talaga to sa West Philippine Sea pag binuli nitong mga Chinese na to. Papalag talaga to. Kaya lang ang mandato po sa kanila ay maximum tolerance. Ibig sabihin, hayaan lamang ang China sa kanilang ginagawa. Yun po yung yun po yung pag-iwas natin sa kaguluhan. Dahil ang diskarte ng Pilipinas ay hayaan na ma-expose sa buong mundo yung ginagawang pambubuli sa atin ng China nang sa ganon yung simpatya ng mga tao ng mundo ay mapa sa atin. Bukod pa sa tama naman yung ating ginagawa, lagi tayong nasa tama dapat. Para kung sakaling magkakaroon ng violenteng pag-atake ay sila ang may kasalanan. Kasi palagi nila pinalalabas na mali pa tayo Pero sa ngayon, ang kinalalabasan ng ginagawa nila sa atin ng China, dumadami ang ating mga kaalyado. And that way, palakas tayo ng palakas o palakas ng palakas ang depensa natin. Which is okay para sa akin. Okay? So, hindi mangyayari na tayo yung aatake sa kanila. Pero pag once na inatake tayo nitong China, yan na, kanda leche na. So ano masasabi nyo dyan? Mga utol, pa-comment na lang, tuloy na muna natin. Sinabi ni US Army General Randy A. George na malaki umano ang kanyang tiwala sa kakayahan ng mga sundalo ng Pilipinas dahil sa mataas na karanasan nito sa pakikipaglaban. Tama. At alam niyang hindi madaling talunin ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Lugi lang tayo sa kagamitan. Idinagdag niya na sigurado umanong mahihirapan ang mga sundalo ng Chinese military kapag ipinag-utos ni President Xi Jinping na salakayin ang Pilipinas, lalo na ngayon na inaprobahan ni Pangulong Marcos ang Enhanced Defense Cooperation Agreement. Pero pag nagkabakbakan mga utol, automatic napakarami mga bansang handang sumaklolo o tumulong sa atin. Okay? At yun rin yung malamang yung bagay na kinakatakutan ng China. And yung China naman talaga ay hindi rin naman handa sa gera. Puro lang to amba. Dahil alam rin nila na hindi rin nila kayang i-sustain. Kasi ang tanong dyan yung sustainability kapag naipagtututo sila with United States of America. Yun rin yung rason kung bakit hindi nila mapilit na sakupin ng tuluyan itong Taiwan. Kasi pag ginawa nila yun, aalma ang United States. Yun lang naman kinakatakot itong mga to Pero kung tayo lamang, Pilipinas o Taiwan lamang, walang makikialam. Kaya nga sinasabi nila palagi, huwag kayong makialam o sinisiraan nila sa mundo United States of America at iba pang mga bansa na nais makialam sa issue nila. So huwag pakialaman, mali naman sila. Anyway, mga utol, yung usapin naman ng Taiwan, dapat sa kanila lang yun. Okay?
Dahil palagay ko sa akin palagay, may tama doon ang China. Pero dito sa West Philippine Sea, talagang kontra ako 100% sa kanilang ginagawa at mga sinasabi itong China. Okay? So ang concern ko dito ay yung teritoryo lamang natin. Hindi yung teritoryo nila dahil yung China at Taiwan naman talaga goes a long way back. Okay mga utol, hanggang doon lang muna. Maraming salamat kay PHTV. Maraming salamat kung nakaabot ka dito. Paki-subscribe na lang, paki-like ng video, paki-share. Maraming salamat. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kay mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po sa inyong lahat. Maraming salamat po.